Ano ba ang simbahan? Karamihan sa mga tao ngayon, ang pagkakaunawa sa salitang simbahan ay isang gusali. Hindi ito ang biblikal na kahulugan ng simbahan. Ang salitang simbahan ay nagmula sa Griyegong salita na eklesia, na nangangahulugang isang pagtitipon o mga tinawag. Ang payak na kahulugan ng simbahan ay hindi tumutukoy sa isang gusali. Sa halip, ito ay tumutukoy sa mga tao. Tila isang panunuya kung minsan na kung tinatanong natin ang ilang tao kung anong simbahan ang kanilang dinadaluhan. Ang kadalasang sagot nila ay Baptist, Methodist, o iba pang denominasyon. Ang simbahan ay ang lugar na kung saan natin makakausap ang ating Panginoon. Kung saan tayo ay makapagdadasal ng taimtim, kung saan tayo makapagdadasal ng ating kahilingan, at kung saan tayo makapagdadasal na humingi ng mga kapatawaran sa mga nagawa nating kasalanan, at kung saan makapagdadasal na nagpapasalamat sa mga magagandang pangyayari na nagaganap sa ating buhay. Sa mga oportunidad na dumadating para sa atin, sa paggabay sa atin araw-araw, at syempre, pinibigyan niya tayo ng pagkakataong mabuhay para gumawa ng mabuti. Tao na magbibinyagan.
Bishop of Manila was a Dominican. You don't know his name? Domingo de Salazar. If you want, you can go over there to the building and go up to the second floor, and you will see the exhibition telling you the story of the Philippines. And it costs you nothing. When you go to school in Letran, you pay enormous money. But when you come here to learn, you pay nothing. No? There you are. Dito rin. Kasama ninyo? Hindi. Apat lang kayo. Apo po. Sige. Ilang kayo magkakapatid? Dalawa. But you didn't go to school in Malate. None of you studied in Malate. I used to. Kilala mo kami. Ha? Come over here and give me a hug. Aking unang visit ay isa ako sa mga offertory collector. Yun ay ang aking first time na magsilbi sa aming parokya. At syempre, hindi maiwasan ang pakiramdam na nahihiya at kinakabahan. Una, hindi ko pa alam kung ano ang aking gagawin habang ako ay nag-uumpisa sa una kong visit. Naisip ko nga noon na wag na lang akong gumawa nitong parish exposure namin. Dahil na din sa sobrang hiya ko at kaba. At hindi rin sanay na humarap sa maraming tao at sa mga ganitong gawain. Ngunit, noong naumpisahan ko na ang aking trabaho, parang nawala ang hiya at kaba ko. Dahil itong pagiging collector ay hindi biro para sa totoong mga collector ng simbahan. At syempre, hindi lang para sa kanila ang mga perang idinodonate natin, kundi para sa ating simbahan, para mapanatiling maganda ang ating simbahan at sa mga taong nangangailangan ng ating tulong. Dahil sa parish exposure, naging mas malapit ako sa lahat ng tao, nakikisalamuhan na din sa ibang tao, at mas lumakas ang loob na humarap sa maraming tao, at makipag-usap sa iba, at wala nang hiya na makipag-usap at makisama sa iba't ibang klase ng tao. Sa aking second visit ay lumipat ako ng parokya. Yun ay sa Malate Church o tinatawag na Our Lady of Remedies Parish Church. Ako ay lumipat ng parokya dahil sa dahilan na ang trabaho lamang sa unang parokya ko ay ang pagiging isang offertory collector. At ang parish secretary din ay masungit doon sa unang parokya ko. Kinakailangan sa aming parish exposure kasi ay dapat iba't ibang trabaho ang aming trabahuin. Yun ang sabi ng aming professor. At sa aking paglipat ng parokya ay mas naging maayos at madali ang aking paggawa ng parish exposure. Dahil na din sa mabait ang in charge sa parish services or student volunteer, yun ay si Kuya Rams. Siya ay mabait, madaling kausap, nakakaintindi ng kapwa. Hindi naman siya yung tao na kapag kinakausap mo ay tatarayan ka. Siya ay mabait, nagkakaintindihan naman kami. Kaya kung ano ang pagawa sa akin na trabaho, ito ay aking gagawin agad para mapadali na din sila sa kanilang gawain at maayos ang kanilang trabaho at mapaonli din. At yun naman ay okay para sa akin dahil yun din ang kailangan sa aming parish exposure at para matapos din ako sa aking mga visit.
Ako ay masaya dahil sa wakas ako ay natapos sa aking 4 visits sa parish exposure. Masaya ako dahil hindi lamang ang aming simbahan ang aking natulungan, kundi ang mga tao na kung sino ang mga gagamit na kung anong tinrabaho ko noong ginawa ko ang aking first, second, third, at fourth visit. Masaya ako dahil hindi lamang ang sarili ko ang aking natulungan at ang aking pamilya, pati na din ang aking kapwa. Ako din syempre ay hindi maiiwasan ng malungkot dahil na din sa hindi na makakapagtrabaho sa aming parokya. Dahil tapos na ang aming parish exposure. Ngunit hindi naman ibig sabihin na porket tapos na ang parish exposure namin ay hindi na ako tutulong sa aming kapwa. Sapagkat ako'y tutulong pa sa aking kapwa hanggang sa aking makakaya. Hindi man ako mabigyan ng pagkakataon ulit na tumulong sa aming parokya. Ako ay tutulong at tutulong pa din sa aking kapwa at sa mga taong nangangailangan ng